Huwag tayong magpakalasing sa mga alalahanin sa buhay. Huwag magpakalulong sa makamundo at ligaw na kasiyahan. Bantayan ang ating puso. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Mag-ingat kayo na huwag kayong malulong sa labis na pagsasaya, paglalasing at matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito. Kung hindi ay bigla kayong aabutan ng araw na iyon na tulad ng isang bitag. Sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat ng mangyayaring ito at makatayo kayo sa harap ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay beware. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po paki-share ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, napakahalaga ng babala ng Panginoon sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito. Tayong lahat, naghahanap tayo ng kasiyahan, naghahanap tayo ng kahulugan, naghahanap tayo ng dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Naghahanap tayo ng makabuluhan at makahulugang pamumuhay. Subalit, yung paghahanap na ito sometimes ay nakakatakot din. Lalong-lalo na kapag naghahanap tayo na walang gabay sa atin at hindi natin alam kung saan hahanapin yung ating hinahanap. Kung ano yung tatahakin nating daan upang matagpuan natin ang talagang hinahanap natin sa buhay. Ito yung nakakatakot at ito yung nakakalungkot na sa paghahanap natin, tayo ay maligaw, tayo ay mawala sa tamang landas ng buhay. Kaya it is very important na sa paghahanap ng kahulugan, ng kasiyahan, ay mayroon na gagabay, mayroon tayong roadmap na susundan upang dalahin tayo sa tamang landas at upang dalhin tayo sa talagang tunay na hinahanap natin. There are so many people na nagbigay, nag-alok ng dahilan o ng daan upang marating yung kahulugan at kasiyahan. That's why there are so many religions, no, in the world na nag-o-offer ng daan, no, ng kasiyahan, ng kahulugan, ng purpose, no. Pero sinasabi nila ito yung daan at tahakin ninyo sapagkat nanggaling na ako diyan. At pagdating doon sa dulo, nandun yung inyong hinahanap. Ang kaibahan ng ating Panginoon, sabi niya, hindi siya nag-offer ng daan na ito yung tahakin ninyo, nakita ko na yan, dinaanan ko na yan. Hindi. Ang sabi niya, ako ang daan. I am the way. I am the truth na inyong hinahanap. And I am the life, no, na inyong hinahanap. Jesus is the way. Kaya nga, ito yung gustong iparating sa atin ng Panginoon na mag-iingat. Beware, dahil pwede tayong maligaw sa ating paghahanap. Sa ating gospel, ito yung napakalakas na paalala sa atin na mag-iingat na huwag tayong malulong sa makamundong bagay, sa mga makamundong pagpapahalaga, sa kamunduhan, sa kahalayan, sa kaluhuan, at iba't iba pang mga pwedeng magligaw sa atin. Kaya nga mga kapatid, the challenge today, ang salita na dapat nating pagnilayan at palaging huwag mawawala sa ating isipan, beware. Kasi there is always a strong tendency for us
a strong temptation na ma-focus lamang ang ating isip, ang ating puso sa mundong ito. Napakahalaga na pangarapin natin yung something greater than this world. No, kaya ito yung sinasabi sa ating gospel ngayong araw na ito, that as we end itong liturgical year, because tomorrow papasok na tayo sa new year, sa new liturgical calendar, sa pagpasok natin ng Advent season. At ngayong araw na ito nga, the last day of the liturgical year, mahalaga mga kapatid, pakinggan natin itong strong challenge for us. Beware. Mag-iingat po tayo. Huwag nating hayaang malulong, mawala tayo. Babantayan natin ang ating puso. You know what, sabi ni Saint Augustine, yung puso daw ng tao ay mas malaki pa sa buong mundo because kahit ilagay natin ang buong mundo sa puso natin, hindi ito magiging masaya. At alam nyo, kapag hindi masaya ang puso, dapat bantayan natin ang puso. Once na tayo ay hindi masaya, naku, magbabantay tayo ng ating sarili dahil there is this tendency for us na hanapin yung saya. Because we are called to be happy. Yun ang nakakatakot doon. Kasi minsan, hinahanap natin ang saya kung saan-saan, kung kani-kanino, kung paano. Na minsan, nahuhulog tayo sa patibong, sa trap. No? Na kapag tayo ay nalulung na sa maling pangunawa ng kasiyahan, mahirap nang makaalpas, mahirap nang makawala. Para bang nakakulong ka na o nakatali, nakatanikala ka na doon sa akala mo na nagbibigay sa'yo ng kasiyahan at kahulugan. Pero ang katotohanan, ito'y isang patibong, isang bitag na lalong maglalayo sa atin sa tunay na kahulugan ng buhay. Kaya nga ito yung warning today. Beware. Guard your hearts. No? Bantayan ang inyong mga puso. Dahil baka maligaw, baka mawala sa tamang landas. Kaya babantay ng puso, especially kapag itinaghahanap ng saya, ng kahulugan, it must be guided properly. Kaya nga ang salita ng Diyos, si Jesus, yung ating daan, yung ating katotohanan at buhay. Yung ating hinahanap ay walang iba kundi si Jesus. Kaya sinasabi ni Saint Augustine, babantayan ng puso. Babantayan ng puso. Dahil pwedeng maligaw, pwedeng mawala sa tamang direksyon, sa tamang landas ng buhay, na sa halip na magdala sa tunay na kahulugan, tunay na kasiyahan, ay lalo pang magpapalabo ng kasiyahang ating hinahanap, ng kahulugan na ating inaasam sa buhay. Kaya nga mga kapatid, walang masamang magtanong, walang masamang maghanap ng kasiyahan at kahulugan as long as we are being guided. Guided by the Word of God, guided by the life of Jesus, guided by the will of God. Kaya nga, araw-araw nating isangguni sa Diyos kung ano yung kanyang kalooban, kung ano yung kanyang karunungan, kung ano yung nais niyang gawin natin sa pang-araw-araw na buhay. Make it sure na yung buhay natin is always in accordance to the will of God. Mag-iingat. Bantayan ang puso upang hindi ito maligaw ng hinahanap, mawala sa tamang landas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang manaming Diyos, hawakan mo, bantayan mo ang aming puso upang ito'y manatiling sa iyo lang at maghahanap ng kasiyahan tanging sa iyo lamang. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.